Sa mabilis na takbo ng buhay sa syudad, sa gitna ng siksikan at init ng Maynila, madalas hindi napapansin ang mga buhay na nasa ilalim mismo ng tulay. Doon, may mga pamilyang tahimik na nabubuhay at araw-araw na lumalaban para makatawid sa hirap ng buhay. Dito sa kahabaan ng Osmeña Highway ay ating masasaksihan ang pamumuhay ng mga pamilyang tanging lilim ng pader ang tanging silungan ng kanilang mga pangarap. Andito kami ngayon kung saan makikita ang lagusan tungo sa kabilang distrito ng Maynila. Mula dito sa San Andres Extension patungo doon sa Singalong sa may Paco, Manila. Dito kami kumukuha ng tubig. Dito po. Hindi na mapatay na paglaruan yun yung bata. Wala, mababait naman mga tao dito. Kaya mga kapitbahay namin. Bali, ang lusot po natin nito, doon na po sa sa kabila. na po. Okay. Ano kami dito, bali 48 family. 48 po. Oo, kabilaan. Pero meron pa sa kabilang tulad. Dito lang din yun. Dito medyo maayos ng huminga. Maluwanag na ako. Dito na tayo sa kabila. Ay, oo nga po, ang galing. Di ba? So, dito na po tayo sa may kabila ng Dito na. kalye. Doon tayo nang galing sa kabila. Opo. Doon tayo nang galing sa kabila. Bata. So, at kahit pa paano naman po, medyo mabilis din yung mabilis din po kayo nakakarating sa kabila kasi pwede pong tumawid, pero dyan po sa ilalim talagang diretso na po, wala pong abala. Dito kasi pwede ka pasagasa, pagod. Kaya nga po. Kaya medyo sinunigan mo. So doon na din po sa Dito pinagkukuha sa labasan, itong CR nila, dito lang yan. Public din yan, dito lang yan sa family. Opo. Ano din yan, ayan. Pero dito lang din yan. May kanya, doon din sa dulo may banyo din yun. Pang doon lang din yan. Matiring kayo na dito kayo. Ay hindi, dito Libre kami doon po. nag-CR. Yung mga taga dyan lang yung nag-CR dyan. So ang CR po dito ay may bayad po o libre pong nakakagamit. Libre. Libre pong nakakagamit lahat. Oo. So mula dito sa lagusan na to, makita natin yung lagusan papunta mula doon sa kabila kung saan tayo nanggaling. Oo. Papunta dito sa kabilang kalye ng Osmeña. Talagang medyo matarik yung at mababa yung Paglaruan ng talagang bata, yuyuko ka dito para makadaan ka. Alam sa mga estudyante lang yun. Ito naman yung CR namin dito. Walang bayad din to. Dito po. Ayan. Yan lang, ganyan.
Wala na, sira yung baul. Yan, din ang lugar. Opo. Yung CR doon sa kapila. Doon lang, yan, dito lang. Eto, dito lang. O, dito na tayo ulit. Sige po. Nakakabilib lang po na nakagawa po pala ng daan papunta do. Yung pong daan po ba na yan, matagal na po Matagal yan? na yan. Yung daan na yan. Yung Lagusan na yan, matagal na yan. Mga ilang years na po yan eh? Matagal na, baka, ano ko 1974 ako, nandyan na yung Lagusan na yan dati. mas matanda pa po sa inyo. Oo, dati Lagusan na yan. Eto, wala pang bahay. Pag ganyan pa yan eh. May bundok pa, tapos riles. Riles Tapos may mga halaman pang pa ganun. Nagiging discover sila, yan, naging ganyan na. Eto ba, may bahay na talaga eh. So parang nauna po ito dito. Oo. Umakit sila lahat dito sa taas. Yung katulad ng Undoy, lahat kami nasa gitna. Ay, yung Hyundai po. Tapos kinuha kami ng DSW para ilagyan sa ano naman yung mga gobyerno kakatulong sila pag may mga ganyan, ulan, may bagyo, binibisita kami, o ano, nalunod na ba kayo dyan? Galis. Punta na tayo sa side, yun, ganun. Kinukuha niya kami. Yung sa DSW, yun lang, bibigyan ka ng pagkain, mga grocery, pagkain na sa isayo, yun lang. Yung parang nabigyan po ba kayo ng ano, na mag-relocate, ganyan? Eto, waiting lang din ng... Sa NHA? Oo. Waiting lang din ng interviewin. Pero sabi po meron na. Oo, meron daw. Hinahanapan daw, gano'n. Kaya waiting lang din kami. Nahanapan pa daw na relocation ko. Hindi po ba kayo na parang nabigyan ng parang pagkakataon na ito po kasi 'di ba malapit na po kayo sa Pedro Hill Residence, pabahay po 'yan ng gobyerno ng Maynila. Hindi po ba kayo parang nabigyan ng Hindi. Nagkagulo nun dito kasi ang unang nirelocate yung kabila. Kasi itong kabila, ganyan din yan. Opo. Una yan na-relocate dati, nandito pa ako eh. Yan lang muna ang kinuha nila, truck pa nga yun eh. Alam ko sila una na interview bago to. Kaya hindi kami napansin dito. ibang barangay na po? O iba kasing barangay. Kaya kailangan pala, yung barangay ang magpa sa DSW para may pabahay. Eh hindi kami napaana-anuan. Ay, hindi po kayo agad. Oo. Nagtungo kami sa tanggapan ng Urban Settlement Office dito sa Maynila upang hingi ng kanilang pahayag tungkol sa informal settlers at mga plano nila. Sa mandato na binigay ng Ordinance 8730, no, ang Manila Urban Settlements Office o ang tanggapang paninirahang urban o panglungsod ng Maynila na naatasan na yung mamahala din dun sa pamimigay o pamamahagi ng mga units. Tapos, syempre kasama na rin dun yung Land for the Landless program. Hindi lang yung hindi lang yung pabahay. Kasi ang ating lungsod, yung meron siyang city or city charter, no? So part ng pagiging city ng Maynila yung kanyang programa na Land for the Landless. Meaning, bibili ng city government ng Maynila yung isang lupa o property, tapos kung sining nakatira doon na mga pamilya, hindi sa kanila yung kanilang kinatitirikan ng kanilang bahay, ibebenta or ipamamahagi sa kanila, no, yung lupa. Kami ngayon sa Barangay 800, Zone 87, San Andres, Bukid, Manila, kung saan may kapapanayamin tayong mahigit 5 dekada nang nakatira dito sa ilalim ng tulay. Aalamin natin at papasukin natin ang buhay at mundo ng mga nakatira sa ilalim ng syudad. 15 years po. 50 years. 50? So, 5 dekada na po kayong nakatira dito. So, ano po yun? Simula 19 Dito na ako pa? nagkaanak, dito na ako nag-asawa. Pinagkakaabalahan niyo po. Dati kasi, nagtitinda ako sa pako. Sales ko ng mga sapatos, na mga gulay, may pwesto ako dati. Kaya lang nakakasawa din pag wala kang permit. Diba? Ulihin ka. Kukuhain yung parinda mo. Kakasawa din kada ulihin. Pero nawalan ako ng puhunan mo. And speaks ka dun sa nanay ko, dyan din nakatira nanay ko. Nakiano muna ako sa nanay ko, 2 pa lang anak ko. Tapos, yung tayo wala kami ng asawa ko, ama ng mga anak ko.
kinupo po rin ako ng nanay ko. Hanggang, eto na, ano yan, nabuksan na. Nagkaroon na ng ilalim ng tulay. Bumukod na ako, dito na ako dumit at tayo. Para sa akin. Yung mga anak ko ngayon may mga asawa na. Sila naman ang minsan sumusuporta sa akin. Naglalapatan naman din ako. Kasi hindi ko na kaya di mamasukan. Oh. Diba? Pag mamasukan ka, kung mabibigat yung trabaho na ano. Isang 52 years old na ako ngayon. Binibigyan ako ng mga anak ko, naglalabada ako. Ayon sa pinakahuling datos ng PSA survey, lumalabas na higit 4 na milyong Pilipino pa rin ang walang tirahan. At malaking bahagi nito ay mula sa Metro Manila. Paano niyo po na itatawid yung isang araw? Nangangalakal. Nangangalakal. So, babang nag-iipon kami mga plastic, binibenta namin sa tiyan. Nakakaraos na ako sa araw-araw. Nakakarap. Sobrang hirap. Habang tumatanda ka, parang ang hirap ng pamumuhay mo pag ganito. Wala kang pagkakitaan talaga normal. Yung hahanapin mo ka para kakain ka. Basta pumarehas ka, huwag kang gagawa ng anuman. So, yun naman para sa akin. Lagalok ako, mare magpapalaba na kayo. Kahit ayaw pa nila minsan magpalaba, naobliga sila, mabigyan lang nila ako 150, 100, ayos na yun, nakakarapos din. Kasi minsan nakakapagod yan. Ito araw-araw na lang bang ganito. Diba? Sobrang nakakapagod. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na umalis po dito at mabigyan ng relocation. mabigyan ng disenteng tahanan, Oo, papayag po kayo. oo man. Yun nga lang tininintay namin pag may pagkabataw na magano sa amin ng gano'n. Mahirap ng ganito, araw-araw ang ganyan. Minsan na na nga lang na mga anak ko. Anak ko kasi may bahay sa Quezon City. Ayoko nung makasama sa kanila, may pamilya na rin, di ba? Anak ko babae, hindi naman siya yung nag-aanap ko. Pinakamalaking hamon, challenge talaga ng opisina yung kakulangan sa pondo. No, kasi mas malaking bahagi ng pondo hindi lang ng local government ng Maynila, hindi lang ng city government of Manila, kundi ng buong bansa natin, no. Malaking bahagi no napupunta sa edukasyon, sa kalusugan, no. Yung part para dun sa mga informal settlers at saka iba pang mga bagay na kailangan nating maasikaso patungkol sa mga paniniraang panglungsod, hindi ganun kataas. So, challenge yun na talagang kailangan nating pagkasyahin kung ano yun talagang naipasa natin sa budget, sa batas patungkol sa budget. Pag wala kang pinag-aralan ba, yung parang yun lang nga sa akin na kasi syempre yung tinapos ko. High school graduate lang ako. Ano lang ba mapapasok ko nung malakasan ko ba? Tindera lang, ganun. Wala ka naman tinapos na aral. Kailangan talaga pag-aral ka, may tinapos ka. At least meron kang level up na papasukan na pang normal talaga na pang araw-araw na kukuha ng pamilya mo. Hindi ka tulad ko. Bayan sa sabi ko sa mga anak, awa ng Diyos na pag-aral sila ng mga tita nila, kapatid ng asawa ko sa Quezon City. Ako ngayon maganda trabaho nila kasi nga may pinag-aralan sila, di ba? Hindi ka tulad ko, high school graduate lang din ako. Ayun naman sa akin, dapat talaga may pinag-aralan. Magano ka na, magbigay ka ng Gcash number, ganito, 200, 500, okay na yun. Nakakatulong naman sila. Wala ka naman itulong sa anak mo, hindi ka pa rin. Ayun, nagpo-consensya din. Hindi ka sa kanila. Kaya may malakas ka pa naman, kaya mo labada, pag wala ka labada, mga lakal ka. Pero the best talaga, magharal ng mga. Ano po yung mga pangarap niyong gusto pang matupang? Magkaroon ng sariling bahay. Magkaroon ng sarili. Yung hindi ganito, basta lang dito lang sa wag sa, baka sa Mindoro kami tapos. Yung dito lang din, para, kasi yan, nandito din yung pinagkakitaan namin eh. Wala naman kami mapapasukan na mga ngatulong pa na syempre matanda na lang din. Pangalawang challenge dyan, yung mga tao. Paano sila kumbinsihin na lumipat? Kasi madalas sila, dahil nga komportable na sila kung saan sila nakatira, madalas tumatanggi silang umalis, no? Parang ang sinasabi nila lagi is, doon na sila lumaki, doon na sila tumanda, doon na sila namuhay. So, meron silang apprehension lagi pagka i-relocate natin sila.
Isa yun sa mga nakikita naming mga challenges, no? Kaya ang naging tugon ng ating pamahalaan ay gumawa ng mga pabahay dito mismo sa lungsod ng Maynila, no? So, ang pinapakita natin is kung nasaan ka, doon ka din. Kaya siya tinawag na in-city. Dito rin sa loob mismo ng lungsod ng Maynila. Para maiisip ng ating mga kababayang Manileño na hindi rin kayo aalis. Sige, sa parehas lang yung laban. Huwag ka magnakaw. Kasi mag-gobyerno natin, puro nakaw lang din ang ginagawa. Totohanan lang. Kung babalik ako, tanga, lalaki ng mga pera nila na ninanakaw sa atin. Diba? Yun lang nakakainis eh. Pilit lang, mahirap na nga tayo, pilit lang pumaparehas. Tapos, mga nanunungkulan sa atin, nagnanakaw. Kami nga mahirap pumaparehas eh. Pagpartos-partos na yung kamay namin. Para lang makakain ng parehas eh. The best talaga may pinag-aralan ka para may maayos ng trabaho. Diba? Yun ang sa akin ha. Ang mga anak ko nakatapos sa trabaho. Bago ako matulog, kahit noong pa man, kailangan meron kang 50 pesos sa pulsa. Ganun. Sa ngayon na, para pagising na ng umaga, may almusal ka. Ano yan siya. Pero the best, magpasalamat ka, nagising ka ng umaga. Thank you Lord, nagising ako. Ganun. Bibigyan ka ng kalakasan ni Lord, pag bigyan mo ng kalakasan sa pang-araw-araw, ito ng balas. Pag nag-ano ka ng sakit, gagawa siya ng tao. Gagawa siya ng lain ng tao na para pag-ano sa'yo, parang ka kakara. Ito, 30 na lang itong pera ko. Minsan may tatawag sa akin, ano mo ako, i-give up mo ako, bibigyan ako 50, i-give up ko lang sila. Diba? Nadadagdagan lang din yung pag-gastos. Ganun lang din ako, paulit-ulit lang na. Minsan magpapalinis ng jeep, ganyan. Datin pa naman kasi yung mga yan, ano na yan, ganyan. Yun lang din. Nagtungo kami sa barangay 800 upang hingin ang pahayag ng punong barangay tungkol sa sitwasyon ng mga residenteng naninirahan sa ilalim ng tulay. Kung anong status o improvement na para sa kanila. Pero nito lang, may pumunta dyan din sabi niya, in-interview sila. Yun lang. Hindi ko alam kung ano na. Basta in-interview lang sila. Hindi ko alam din kung anong, sabi nga sa'yo, hindi ko alam kung anong plano ng DSWD about sa kanila. Pero willing naman sila na lumipat pag inalis sila. Naiinis, nakakainis na lang din. Pag hindi ka naman bumoto, mawawala ka sa live. Kailangan, kasi naka-register ka, hindi ka pa boto. Kasayang mo, pagpapait lang mga yan, pag ano, nangangan dito, kailangan tuanan nyo. Mahihiya ka na lang sa kanila. Maganda na nga mga pamumuhay nyo, makapwese na kayo sa maayos eh. Tapos nakakasawa yung takbo ka ng takbo. Diretso ka namang magano, nagtitinda ka na, ganun dumakaw. Pero para kay Nanay Josie, na laging patuloy na humaharap sa kakulangan ng tas at permanenteng tahanan, pinakita lamang na ang mga pabahay ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng tirahan, kundi tungkol sa pagkakaroon ng pagkakataong mamuhay ng may dignidad at kapanatagan. Yan yung ano ni Mayor dun sa ating programa. Pati ng ordinansa na, yun nga yung sinasabi ko, yung 8730, yun yung goal natin. Yung ating mga kababayan Manileño, hindi ma-displace. Bagkus, nandito rin sila sa Maynila. Kasawa ka, talo ka. Hindi ka lalaban sa hamon ng buhay, talo ka pa rin. Wala ka tumabang kang at meron kang may lakas ka, laban lang. Kahit mahirap. Sa maiyak ka na lang sa gabi sila para sa mag-aapot. Paano kaya bukas magkakita ng pera? Sa mata ng iba, isa lamang itong madilim at masikip na lugar. Ngunit para sa kanila, ito ang tahanang kumakalinga sa kanilang mga pangarap, takot at pag-asa. Sa bawat kwentong aming narinig, malinaw ang isang katotohanan. Marami pa rin ang naiipit sa siklo ng kahirapan habang naghihintay ng bukas na tutulong sa kanila.
Pero sa kabila ng lahat, patuloy silang bumabangon. Dahil para sa kanila, ang pag-asa, ang huling bagay na hindi kailanman pwedeng mawala. Ang katotohanan ay aming isisiwalat. Ang patas at detalyadong kalagayan ng ating bansa inyong matututukan. Mula noon hanggang ngayon, panata namin ang paglilingkod sa bayan. Ito ang Siwalat. Alin ang sulok ng daigdig aabutin? Ihahatid ang kapapanahon. Balita'y dapat balita lang, walang kulay o bahid ng manliling lang. Ang tanging